Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ito, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout po sa inyo. Muli po, nagbabalik Coach Oli News PH. Huwag pong kakalimutan, pagpasok nyo pa lang, una nyo laging gagawin, pakiusap lang po, i-like nyo agad itong video na ito at konting lambing. Doon sa hindi ko pa subscriber, sana po ay mag-subscribe po kayo dito sa channel ko. Muli po, Coach Oli. Okay, ito po ang magiging topic natin ngayon. Risa, huli, fake news, fake news ka Risa. Nako, marami tayong ibabalita. Pero sa susunod, isa-isahin natin ang mga fake news ni Risa. At Bongo, biktima ng fake news. Nako, sinisimula na. Ito, may bagong fake news kay Bongo. Mag-iingat po tayo. Okay? Etong pagpi-fake news kay Bongo, ito po ay galing sa mga takot maagawan ni Bongo ng posisyon. Kung sakaling siya ay tatakbong, mamaya pag-uusapan po natin yan. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Ito po, simulan natin dito sa fake news Honti. Fake news, Risa. Posibleng bentahe pa kay Vice President Sara Duterte ang pagtutulak ng ilan na mag-inhibit ang ilang senador. Ayon po yan kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Nanindigan naman si Senadora Risa Hontiveros na huhusga siya batay sa bigat ng ebidensya. Si Risa raw huhusga ayon sa bigat ng ebidensya. O sige nga, sa mga nanonood ngayon, pakilagay nyo dyan. Naniniwala kayo kay Risa o fake news si Risa? Kasi ebidensya raw ang titingnan niya, hindi raw party lines. Hindi raw yung pabor ba siya kay BP Sara o hindi. Ayon sa ebidensya? Sige, pakilagay kung fake news si Risa o tama yung sinasabi ni Risa. Nakatutok si Mau Gonzales. Sa pagsagot ni Vice President Sara Duterte sa mga komentong dapat mag-inhibit ang mga senador na pumapabor sa kanya, sinabi niyang bigyan daw ng benefit of the doubt ang senator judges na gagawin nila ng tama ang kanilang trabaho. Pero special mention ang kilalang kritiko niyang si Senador Risa Hontiveros. Kung ganun ang ating basehan sa inhibition, ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Hontiveros. Tugon dyan ni Senador. Di ba? Kasi ang punto nila, dapat mag-inhibit. Sa salitang layman's, no, sa atin, ay dapat magpaliban. Hindi muna maging judge. Okay? Out muna ako, parang ganon, Senador. Hindi ako magiging out dito kasi bias ako, parang ganon. Ang punto ni BP Sara, eto, ikaw ang number one bias, Risa. Kung ano ka rin, kung sasabihin nyo magpa-inhibit, dapat magpa-inhibit din si Risa. May punto si BP Sara dyan. Yan po ang sinasabi natin. Hindi kayo dapat double standard. Diba? Pag tiningnan nyo yung confidential funds ni BP Sara, tinitingnan nyo din yung confidential funds ni Tamba. Confidential funds ng mga sekretary. Confidential funds ng mga kung sino-sino dyan. Lahat kayo tahimik sa confidential funds ng mga politiko. Maingay lang kayo kay BP Sara. Kaya itong alin na to, plastic to. Huwag kayong magtawag-tawag ng inhibition, inhibit. Pero may balita ako sa inyo. Palagay ko ihinto na nila yung salitang inhibit. Hindi na nila gagawin. Mamaya, baka last na yan, hindi na nila papa-inhibit ang mga senador. Pakita ko sa inyo mamaya. Hontiveros, ebidensya ang titingnan niya bilang senator judge. Noong nanumpa kami bilang senator judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya na ilalahad ng magkabilang panig. Sinusunod ko po ang tungkulin na iyan at inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Ayan, kapani-paniwala ba yan?
Ha? Una pa lang, bias na bias ka na. Una pa lang, gusto niya nang lutuin. Anong ginawa niyo sa SMNI? Anong ginawa niyo kay Pastor Kibuloy? Coach Oli, ba't napasok SMNI dyan? Ba't napasok si Pastor Kibuloy? Alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng related sa Duterte, malapit na kaibigan, o makakatulong sa Duterte, ginigiba nitong mga ito. Halatang-halata namang may kuntsaba kayo ni Tamba eh. Huwag nyo kang lokohin ng mga Pilipino. May kuntsaba itong mga ito. Isipin mo, binira nila SMNI doon lang sa sinabi ni Ka Eric. Tapos napunta kay Pastor Kibuloy. Di sana kung may maling sinabi si Ka Eric dinimanda nyo, kinulong ninyo. Ba't dinamay nyo SMNI? Bakit? Kasi sa SMNI, pinalutang nila yung pangalan ni Pastor. Bigla-bigla nabanggit si Pastor kasi kanya yung SMNI. Yan ang sinasabi nito mga senador. Ito si Risa. Tapos ikinonect niya na doon na yung na-dismiss na kaso, binuksan nila ulit. O, katulad doon. Patunay na mahina ang kaso nila. Ang dami nang na-dismiss. Eto kamakailan lang, na-dismiss. Yung sa kasamahan ni Pastor dyan sa KOJC, sa KLC ng Los Angeles, dismiss ng Korte ng Amerika. Di ba? Kasi inosente. Pinagbubuksan nyo lang eh. Bakit? Kasi ang punto rito, una, para mabawasan itong mga sumusuporta sa Duterte. Alam naman natin, before Bongo is Pastor Kibuloy. Talagang supporter ni Tatay Digong yan. Pangalawa, galit sa NPI yan. Huwag tayo maglokohan. Yang Duterte, BP Sara, Tatay Digong at iba pang Duterte, including Pastor Kibuloy, galit sa NPA, lumalaban sa komunista, galit sa rebelde. Kaya maraming galit sa kanyang mga NPA, mga komunista. Yan ang plano talaga idiin. Now you are telling us, hindi kayo magiging bias? Dahil sa sinabing mali, di umano ni Ka Eric, napunta kay Pastor Kibuloy. Na hindi ko masasabing mali nga sinabi ni Ka Eric. Pero ang punto, kung mali si Ka Eric, bakit pinalaki nyo ng pinalaki yung issue? Tapos ngayon magsasabi ka ng ganyan? Maghuhugas kamay ka? Sino maniniwala? Maniniwala ba kayo hindi magiging bias to si Risa? Walang nasa matinong kaisipan maniniwala dito. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, magiging paborable pa kay VP Sara kung may mag-inhibit na senator judge. Kailangan kasi ng 2/3 o 16 na senador na magsabing guilty ang bise bago siya makonvict. Binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Magiging pabor din daw kay... Alam mo, ang galing sinabi nito ni, may pakinabang din to si Pimentel eh. Oh, may pakinabang. Kahit na, basta, eto si Pimentel, may punto eh. Kasi paano ba dapat mai-impeach, magiging convicted, impeach si BP Sara na hindi na siya makakatakbo in any public office kung ang boboto ay 2/3 ng Senado. Ilan ba ang Senado? 24. Ngayon atay 23. Michael Jordan. 23. So ang 2/3 nun, dapat 16. So kung mag-inhibit yung mga senador, hindi makakatulong sa prosecution. Kasi ang kailangan 16. Hindi, ang binibilang, yung magko-convict kay Sara. Hindi po ito bilingan na, o sino? Lamang ang prosecution. Kesa doon sa nagsabing not guilty si BP Sara. Hindi po ito tinitimbang kung sino ang lamang. Ang titingnan dito 2/3. Napakalinaw ng batas. Kaya nga, sangayon ako dito kay Pimentel sa sinabi niyang ito. At
palagay ko hindi na uulitin nung mga tatanga-tanga. Sorry po. Hindi mura yun. Stupid ang ibig sabihin nun. Hindi na sa uulitin nung mga tatanga-tanga senador. Hindi na uulitin nung mga tatanga-tangang congressman. Hindi na uulitin nung mga tatanga-tangang politiko. Yang inhibit na yan. Bakit? Lalo silang magbumukhang tanga. Di ba? Oo nga, no. Di useless. Kung mag-inhibit si Bato, si Bongo, si Robin, si Amy, huwag mo na isamin si Amy. Sino? Basta yung mga yan. Hindi makatulong. Still, hindi nila makukuha yung 16. Di ba? Tama si dito, si Senator Pimentel. Magiging pabor din daw kay Duterte ang anumang delay sa pagdinig, tulad ng dinulot ng pagbalik ng impeachment complaint pabalik sa Kamara. Sabi ni Pimentel, nag-iimbita lang daw ito ng mga kwestyong legal. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat huwag na magkaso sa Korte Suprema na para ba itong consultant na hihintayin pa kung ano ang opinion nito. Ano ma-achieve nun? Ano lang? Baka bumalik pa sa step 1. Di ba? Ang punto niya rito. Kasi ang sinasabi ni Cheese, kung may problema kayo, dalhin nyo sa korte. Ako sinasabi ko, kung may problema kayo, doon sa ginawa ng Senate na ibalik, huwag kayong magsumbong kay Facebook. Ha? Huwag kayong magsumbong sa media. Sa Supreme Court kayo magtumakbo. Ang sabi naman ni Pimentel, teka muna, wag na, kasi baka mag-back to zero pa. Pag sinabi mo sa Supreme Court, baka mamaya iba ipaiutos ng Supreme Court, lalong mapasama. Alam mo ibig sabihin ni Pimentel? Mali yung pinasang impeachment ng Kamara. Kasi baka mag-back to zero. Bakit magba-back to zero? Ibig sabihin, mali yung prosesong ginawa. Or posibleng, hindi dapat 4 ang ipinasa. Kasi may 1-year bar rule nga. So dapat sa isang taon, isang impeachment lang ang ipapasa. Di ba? So anong ibig sabihin nun? Parang nadulas si Pimentel dito. Sinasabi niya, teka muna, wag nyo lang ipasa dyan. Parang hinihingi pa natin yung kanilang side. Lalo lang tatagal, baka mag-back to zero pa. Simulan na lang natin sa 20th Congress. Total, parating na yung 20th Congress. So nakita rin ni Pimentel, wag na. May punto rin dito si Pimentel. Kaya lang sana, tigilan na nila yung kakamidya-midya. Pimentel, hindi ko rin maintindihan ba't kaingay mo ngayon. Diba? Natalo to. Hindi ko alam kung tinakbo nito. Basta local na tinakbo nito, congressman o mayor ata. Basta talo siya eh. At outgoing senator na siya. Hindi ko mag-gets. Anong gusto mo mahita? You are positioning at ayaw mo maging irrelevant in preparation for 2028? Nagtatanong lang tayo. Kasi medyo matindi ang ang epal mo rito. But may sense naman yung ibang sinasabi mo. Hindi ko lang maintindihan, but galit na galit ka sa Duterte. Bakit ka nagmamadali? Di ba? Hindi sundin yung proseso. Pinilik na nga ng Senate sa Congress. Kinu-question niya. But anyway, binabanggit ko lang na ano kaya motibo nitong si Pimentel? No? Papresko ng paprestong kaingay. Natin alam. So wag na, pabayaan na lang yan. Tapos nahuli ka sa sarili mong bibig, Pimentel. Alangan. In short, alanganin kayo pagdating sa korte. By July 29, 30, 31, August 1, yan, pwede nang mag-trial yan. Kasi ang incoming Senate, hindi nila pwedeng gamitin ngayon ang excuse na meron pa silang rina-rush na mga priority laws. Kasi wala pa, ano pa yan eh. Filing pa lang yan. Para sa GMA... Eto lang, balikan ko ito si Risa ha. Kasi si Risa, sabi niya malinis siya. Boboto siya according sa ebidensya. Ako magtatanong lang sa'yo, Risa. Risa, boboto ka na ayon sa ebidensya.
Yung prinisinta mo bang ebidensya laban kay pastor, maayos ba? Yung prinisinta nyong ebidensya laban sa SMNI, maayos ba? Yun ba? You can honestly tell everyone according sa ebidensya. Tandaan nyo itong tanong ko kay Risa. Dahil someday, malalaman nyo sagot dyan. Mark my words. And hopefully, sumagot si Risa dyan. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin yung fake news na bakit pinipake news ngayon si Bongo at ano yung fake news na ginagawa sa kanya. Senador Bato de la Rosa kasunod ng mga punang hindi totoong tao kundi AI ang nasa bidyong isinare niya kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagtanggol din siya ng bise habang ang palasyo iginit na hindi dapat galing sa mga opisyal ang fake news. Nakatutok si Ravi Tima. Umani ng samot-saring reaksyon ng Simulan muna natin itong, gusto ko kasing bigyan ng reaction, itong, gusto ko makita, maipaliwanag ang stand ko rito, patungkol dito sa AI daw na shinare ni Bato. Okay? Yes, hindi natin dapat tingnan to sa ganitong, dahil ang talagang nagpapagana nito ay galing sa kalaban. Mamaya, pakita ko sa inyo. I-post ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang personal na Facebook page ang AI-generated video na ito na nagpapakita ng dalawang estudyanteng tutol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng senador sa pag-share niya ng video, buti pa raw ang mga bata nakakaintindi sa mga pangyayari. Sabay banat na dapat makinig ang mga yelo o dilawan at mga komunista. This is obviously politically motivated. They want Yan, ito sinasabi nila. AI-generated video. justice, but their justice is selective. Noong Ito, okay. Binanata nila si Bato kasi shinare ni Bato na AI-generated yung video. So sa madaling salita, paiksiin natin, fake news daw si Bato. Okay. Ito, mag-iingat po tayo mga kababayan. Kasi meron po akong nadidinig. Okay. Kayo na po humusga kung totoo itong nadinig ko. Pero ako'y maingat sa ganito eh. Kasi muntik na ako dito. Muntik na ako. Alam mong style nila? Sila ang magpapalabas coming from, alam nyo naman kung sino may troll account. Sino ang pumupondo sa mga trolls. At may pumupondo sa trolls. Even binalita yan ng bilyonaryo na pinopondohan yung trolls para purihin si Marcos at siraan si BP Sara. At may mga nagsasabi na kasama daw sa style nila na magpapakalat ng fake videos. Tapos, kinakampihan si Sara. Because that is partly paninira kay Sara. Bakit? Anong gagawin? Nagpakalat sila ng videos na kunwari kampi kay BP Sara. Siyempre, yung iba, isinishare. At pag-share yon, alam naman natin ang anong ginagawa nilang narrative. Na ang mga DDS vloggers, ang mga DDS senators, ang mga Duterte block, basta anything related kay Duterte, ang narrative, ang spin na gagawin nila dyan, fake news tayo. Kaya mag-iingat po sa pag-share. Kasi tanim po yan. Uulitin ko, even sa mga vloggers, mag-iingat tayo. Kasi style yan. Papasukan tayo. Maniwala kayo dito. Kunwari, magpapapasok sila ng mga vloggers na maka-Duterte. Tapos, magmumukhang fake news. Tapos, babaliktad sa dulo. Pero, tanim nila yun. So, posibleng tanim vloggers
And at the same time, tanim video. Yan daw ang sinasabing style. Ngayon, kayo ang humanap ng patunay. Ang para sa akin lang, mag-iingat tayo ng pag-share. Kasi ganyan po talaga. Halimbawa, yung rally, maraming tao. Ang dami nung umattend ng Maisug. Even yung birthday ni Tatay Digong, alam mo kung paano nilang hinaluan ng kalokohan? Iba ang shinare na maraming tao. Nagpagawa sila ng video. Tapos, pag shinare mo yun, sasabihin fake news ka. Pero in reality, totoong marami umattend nung Maisug rally. Ang totoo na maraming umattend nung birthday ni Tatay Digong. Nagkamali ka lang ng share. Ano ibig sabihin? Honest mistake. Pero hindi yon nasasabihin nila. Hindi yun ang palalabasin nila sa media. Ang palalabasin nila sa media, kayong mga Duterte. Fake news. Yan po ang narrative nila. Kaya mag-iingat po tayo. Kasi yung sinasabi ng mga bata na AI videos, totoo naman. Yun po ang issue ron. Nakaraang linggo, si Senador De La Rosa ang nagsusulong ng pagpapadismiss sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court laban sa Vice Presidente. Ayon sa isang eksperto, bagamat maganda ang pagkakagawa sa AI video, halatang deepfake ito. Kunyari, yung mga tricycle, hindi siya Philippine tricycle eh. Philippine yung mga tuk-tuk sa Thailand eh. Yung audio track, dire-diretso. Pero yung video, putol-putol. Pansin mo? Parang isang tao lang yung nagsasalita. Kung iso-zoom din sa logo ng uniforme ng estudyante, gibberish o wala itong ibig sabihin. Tila wala ring maintindihan sa mga nakasulat sa mga karatula sa paligid. Pero dahil pagaling pa ng pagaling Mamaya, explain ko yung kay pinipake news naman si Bato. ang AI sa huli, sa mensahe pa rin daw mabubuko Ay, si Bongo. kung deepfake ang isang video o hindi. Mabilis rin itinaman ng mga netizen na AI-generated ang video at hindi ito totoo. Ngayon ang issue ito. Halimbawa, Claire, yung video ba ni Marcos na sumisinghot, di umano ng cocaine? Fake news? AI-generated? Ako hindi ko sinakyan yun. Kasi in all honesty, hindi ko alam kung AI yun or hindi. So wag na natin pag-usapan kung AI yun or hindi. Ang issue dito, nagko-cocaine ba si Marcos? Yun eh. Generated ang video at hindi ito totoo. Pero sa isang hiwalay na post, sinabi ni De La Rosa na wala siyang pakialam kung AI ito. Ang mahalagaan niya, ang mismong mensahe. At Mismo yun ang punto ron eh. Ang mahalaga yung mensahe. Katulad nga yung example ko kanina, totoong marami yung nag-rally. Kung iba yung na-share mo, hindi yun excuse. Same thing dito yung katulad nung kay Marcos. Marcos, sinasabi, nag-cocaine ka doon sa video. Anong reaction nyo doon sa pagpupulburo ni Marcos? AI daw yung video. Kaya nga sabi ko, wag na natin pagtalunan kung AI yun o hindi. Basta hindi ko sinare yun. Okay? Hindi ko sinakyan yun. Pero ang issue dito, Marcos, hindi mo kinorek. Teka muna. Peke yan. AI yan. At hindi ako nagko-cocaine. Hindi ako nagdodroga. Kahit saang drug test pupunta tayo. Nakukuha nyo na. Kaya po mag-iingat tayo kasi ganyan po nila pinofocus. Meron silang mga hindi maaamin at na maglalabas ang video. Kasi si BP Sara ay may mga hawak na videos. Posibleng ilalabas ni BP Sara sa impeachment yan. At anong i-claim nila? AI. Gaya nung ginawa nung iba. Nagpe-fake news yung mga ano na yan. Marami pong hawak na ebidensya. Yan po ang sinasabi na video. Kaya lang ganyan nila i-contest yan AI. Marcos, gusto naming marinig sa iyo na sabihin mo fake news yung pinalabas nila Roque
Fake video, AI yun. At hindi ka totoong nagdodroga. Yun. Huwag lang yung sasabihin nyo, AI yung video. I-deny nyo rin yung ginawa nyo dun sa video. Or hindi ba kayo gumagamit or hindi ba nyo ginagawa yung nasa video? Kahit flag na bilang false information ang kanyang nirepost, patuloy itong ipinagtanggol ng senador sa comment section ng kanyang post. Maaaring delikado umano ang ganitong reaksyon ng senador ayon sa isang AI expert. The proper thing to do would be to own up. Pero ang dating parang nag-double down pa eh. It doesn't matter kung AI yan or hindi. The important is the message. So talagang dinouble down pa niya na is the message. So talagang dinouble down pa niya na ito talaga yung message na gusto niya. So I feel that can be dangerous if people are not critical about the message. Hindi mo naiintindihan. Pinaliwanag ko na, panurin mo itong vlog ko ha. Kasi kaya ka nag-share, di ba? Kasi yung gusto mong i-share, it's yung message. I want you to deny yung message, not the video. Nakukuha nyo na? Nakukuha nyo ba ibig ko sabihin? Totoo ba na gumagamit si Marcos? Totoo ba na ang mga mas marami ayaw sa impeachment? Yun ang i-deny ninyo, hindi lang yung AI. Yan ang punto ni Bato eh. Hindi ko po ito inaano ha. Kaya nga sabi ko, balanse lang po tayo, mag-iingat din tayo. Lalo na kung kayo ay mga Duterte supporters, kasi ganyan sila magtatanim. Magtatanim sila ng fake videos para isi-share nyo. Mag-iingat po tayo sa pag-share. Make sure na legit yung kinukuha ninyong video bago ninyo isi-share. Paalala lang po sa mga tunay na Duterte. Kasi meron ding tanim vloggers. Meron ding tanim na kunwari maka Duterte. At yung iba, ang ginagawa, mag-share din. Pero fake Duterte to. Kunwari, totoong Duterte, pero mag-shake ng mga Duterte. Tapos sasabing fake news. O kita nyo, fake news, mga Duterte yan. Pero ang totoo, hindi. Espiya. Ingat po tayo doon. So paalala sa mga tunay na Duterte, mag-iingat po tayo sa mga fake Duterte at mag-iingat din po tayo sa mga fake videos. Pero si Bato, hindi ko baka ma-misinterpret. Si Bato, guaranteed po yan. Tunay na maka-Duterte yan. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang senador pero ayon sa kanyang staff, ayaw muna niyang magbigay ng panayam. Ang Vice Presidente, ipinagtanggol ang kanyang kaalyado. Wala namang problema siguro sa pag-share ng AI video in support of sa akin. Basta hindi ginagawang negosyo. Kung baga, if I were a social media, I were a social media account owner and gagawa ako ng AI. Ito lang po kasi yan ha. Ang issue po kasi dito, tanggalin muna natin yan. Ang issue po kasi dito, tama si BP Sare. Alam nyo, ang dami rin namang hindi naman Duterte. Bakit itong mga sinisita ba nila? Puro Duterte. Ang daming vlogger sa kabila, pini-fake news. Ang daming fake news. Ang daming sinabi niya, personal pa. About kay BP Sara, about sa asawa niya. Diba? Sinisitan nyo parati yung mga yan. Pero yung mga paninirang fake news about sa Duterte, hindi nyo inaano. Katulad na lang ito. May bagong mga pinapakalat ngayon na fake news kay Senator Bongo. At ako'y naniniwala, ito'y maagang atake kay Bongo dahil lumalaki ang problema ng administrasyon. Bakit? Kanyo? Si Bongo po, hindi pa nila na-eliminate si BP Sara. Tapos nagkakaroon pa ng Bongo na sobrang lakas. Na magtagumpay man sila sa impeachment ni BP Sara or hindi, which I don't believe magtatagumpay sila. Pero kung masiraan man nila na masiraan si BP Sara, magtagumpay man sila sa impeachment, may malaki silang problema. Bakit? Bato ay si Bongo. Ang lakas. Meron siyang record na boto nung nakaraang halalan. Pinakamarami pong naging boto ng isang senador. So malaki talaga ang problema nila kay Bongo, kay Senator Bongo.
Hindi pa nga natatapos yung problema nila kay BP Sara, eto pa, may bago na namang malakas ang Duterte. Ito mga assistant ng mga vloggers, no? Sinisiraan si Bongo. Una, laway lang daw ang puhunan ni Bongo dito sa tinayo niyang Super Health Center. Wala daw siyang puhunan at hindi man lang daw magpasalamat kay Marcos dito. Teka muna. Ang nagpadami ng Super Health Center si Bongo. Sa katunayan, kaya nga talagang mahal ng mga Pilipino yan si Bongo is because of the Malasakit Center. At yung kanyang pagmamahal din sa Duterte. Alam mo, ako personally nasubukan ko yan. Meron akong inilapit sa kanya na natulungan ni Bongo ng Malasakit Center. Kaya po yung Malasakit Center, etong pagtulong niya in connection with health. Malasakit Center, Super Health Center, kung ano man yan, basta't patungkol sa kalusugan, libreng healthcare, naasahan yan. Legit po. Marami pong naka-experience niyan. Hindi lang ako, hindi lang ikaw, hindi lang kayo mga nanonood. Even yung mga galit kay Bongo na kinabang sa health center. Malasakit health center niya. Kaya hindi pwedeng questionin yung Malasakit Center ni Bongo. Excuse me po. Tigil-tigilan nyo yung kasi sabi dito parang epal daw siya, hindi daw dapat siya yung hindi daw siya dapat yung nag-ribbon cutting, etc., etc. Invited po siya, excuse me, ng DOH. At lagi po siya nagpapasalamat sa LGU at sa DOH. So wag niyong siraan si Bongo. Wag na natin pansinin yung mga paninira kay Bongo, especially doon sa mga wala namang kakwenta-kwentang personalidad. Tingnan nyo na lang. Ano ba ang personalidad ng mga naninira kay Bongo? Una, may bilang ba yung naninira kay Bongo? Pangalawa, dugyot ba? May ganong kotsoli. Dugyutin ba? Pangatlo, hindi ba balimbing? 'Di ba? Nung una, gusto. Tapos, pangalawa, hindi. Tapos, ayaw na kay Duterte. Biglang dati gusto kay Duterte. Mag-iingat tayo dyan. We are on the last part. Mag-iingat po tayo sa mga ganito. Una, etong palapit tayo sa 2028 election, marami magbabalimbing. Lilipat yan sa kampo ng Duterte. Mag-iingat tayo dyan, delikado po yan. Pero hindi talaga yan maka-Duterte, fake po yan. Ang iniisip niyan sarili lang. Pangalawa, yung wala nang babalikan. Alam nila, hindi na nila maloloko ang tao. Mapa-vlogger, mapa-politiko, karakter, mapa-personalidad na hindi na sila makakapunta sa Duterte, totodo na sila dyan. Lalong-lalo na doon sa mga kilalang bayaran. Markadong bayaran. Tingnan nyo po yung record na naninira kay Bongo at walang kakwenta-kwenta. The fact remains, if mangyayari, Sara, Bongo, sa 2028, ang lakas po nito. Delikado sila. Kaya as early as now, binabanatan si Bongo. Kaya nga naman si BP Sara, di ba? Ang aga binanatan. Bakit? Alam nila malakas. Sinimulan. Si Bongo nanalo. Record ng boto. Alam nila. Very potential. Kaya mag-iingat po tayo, ha? Merong maninira kay Bongo galing sa kalaban.
Pero mag-iingat din po tayo dito. Mas delikado ito. Kunwari, kakampi. Pero sisiraan si Bongo because they want the position of Bongo. Possible position of Bongo sa 2028. So mag-iingat tayo dyan. Kakampi at kalaban, tatapon si Bongo. Ang issue, totoo ba yung binabato? Hindi po totoo. Nagpakahirap, hindi laway. Siya po ang nagpadami nitong super malasakit center, super health center. At siya po ay hindi nagbabypass. Siya po ay iniimbita, nagpapasalamat sa dapat pasalamatan. Huwag pong kakalimutan, i-subscribe po itong video na ito at huwag nyo pong kakalimutan, higit sa lahat, i-like itong video na ito nang sa ganon mas kumalat. Subaybayan nyo po ang aking mga vlogs parati. Maraming salamat po, Coach Oli. Thank you everyone. God bless.